Ang daigdig ay gumagawa ng isa pang hakbang tungo sa angpulang baka na mahalaga para sa ritual ng paglilinis ng ikatlong templo ay ipinanganak na sa Israel. Ito ay isang bagay lamang ng oras bago ang monumento na ito ay bumangon at ang Antikristo ay lumitaw. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na walang sinuman ang nagsasalita tungkol sa mga pulang baka at ipaliwanag namin ng simple kung bakit sila ay napakahalaga sa pagpaparami at pagpapalaki ng hayop na ito na dapat nasa perpektong kondisyon. Ayon sa mga batas ni Moises, ang ilan ay naniniwala na ang mga tagapagmana na ito ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng digmaan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo. Posibleng nag-trigger ng isang pandaigdigang salungatan, ngunit maaaring isang simpleng baka ang dahilan para sa pagsisimula ng World War II. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng iniisip ko tungkol dito, kaya manatili sa akin hanggang sa dulo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang magtanong kung nakapag-subscribe ka na ba sa aking channel ito. Ay napakasimple ito, ay hindi nagkakahalaga ng anumang bagay. Kailangan mo lamang mag-click sa subscribe button at i-activate ang notification bell dahil gusto kong tulungan kang maunawaan ang Biblia sa isang simple at madaling paraan na sumang-ayon. Kaya't magsimula tayo sa Kabanata 11 ng ang aklat ng mga bilang. Sa lumang tipan Diyos, nagbilin si Moises tungkol sa isang paglilinis ritual para sa mga tao itinuturing na marumi upang sila ay maaaring muling sumali sa komunidad. Ang pamamaraan ay kinabibilangan ng paggamit ng isang baka na may ganap na pula na buhok. Ang baka na ito ay hindi maaaring magkaroon ng panganganak ng anumang guya ni gumawa ng anumang trabaho tulad ng pag-arado. Halimbawa, hindi tulad ng iba pang mga hayop, ang baka na ito ay kailangang isakripisyo ng pari sa labas ng tabernakulo. Pagkatapos ay may isa pang tao ay darating at sunugin ang hayop sa ganap na parehong ang pari na ginanap ang handog, at ang taong nagsunog ng baka ay kailangang maghugas at mananatiling marumi hanggang sa katapusan ng araw. Pagkatapos nito, ang isang pangatlong tao ay nagtipon ng abo ng heifer at iniimbak ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo na nangangailangan din ng paghuhugas. Pagkatapos, ang mga abo na ito ay pinaghalong tubig na tinatawag na tubig ng paglilinis at nagsilbi upang linisin ang mga tao na nakahawak ng bangkay o nasa mga tolda kung saan ang isang tao ay namatay. Ang paglilinis na ito ay pinapayagan ng tao na bumalik sa pamumuhay sa kampo ng Hebreo. Kung hindi nila ito ginawa, sila ay pinalayas mula sa komunidad. Ngunit may isang puwit, ang seremonya na ito ay hindi ginawa sa loob ng libu-libong taon dahil ang tabernakulo at ang templo ng Jerusalem kung saan naganap ang mga ritual. Ngayon ay hindi na ito umiiral na sira sa taon 70 AD pagkatapos ni Kristo, at dahil ang mga Hudyo ay sinusubukan upang muling itayo ang templo dahil naniniwala sila na ang Mesiyas ay darating upang umupo, sila ay naghahanda na para sa mga ritual na sinusunod ang lumang tipan. Kailan lang ay naisagawa muli sa taon 2018. Ang Israeli Entity Temple Institute iniulat ang isang bagay na kamangha-manghang sa mundo pagkatapos ng maraming paghahanap at milyon-milyong dolyar sa mga pamumuhunan. Isang ganap na pulang baka ay natagpuan sa Estados Unidos. Ang unang taong 2,000 mula ngayon, sila ay handa na upang simulan ang pagtatayo ng ikatlong templo ng Jerusalem. Ito ay nangangahulugang malapit na tayo sa katuparan ng mga hula ng katapusan ng panahon, kabilang ang pagdating ng Antikristo at ang pagbabalik ni Jesus. Sa Setyembre 16 ng 2022, 50 years, itinuturing na perpekto ay dinala mula sa isang bukid sa estado ng Texas sa Israeli capital, kung saan sila ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Templo Institute. Sabik na naghihintay ng sandali ng unang sakripisyo ng hayop. Ito ay walang magiging imposible upang itaas
ang maraming inaasahang ikatlong templo ng Jerusalem. Ang ating mundo kilala lamang na may dalawang mga templo. Ang una ay itinayo sa bundok ng templo ni Haring Solomon at tumagal ng 300 at 70 taon hanggang sa wasakin ito ng mga taga-Babilonya noong taon 586 bago si Kristo. Ang ikalawa na itinayo pagkatapos ng ang pagkabihag ng mga Hudyo sa Babilonya sa parehong lugar ay tumayo sa loob ng 585 taon bago ito wasakin ng mga Romano sa taon 70 pagkatapos ni Kristo. Ang ikatlong templo ay nauugnay sa isang propesya na matutupad sa katapusan. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ito ay sa lugar kung saan ang Antikristo ay uupo upang pamahalaan ang mundo. Bago natin tuluyang pag-usapan ang tungkol sa simula ng pamahalaan ng Antikristo sa mundo, kailangan nating maunawaan kung bakit ang mga Hudyo ay nasasabik tungkol sa pagdating ng mga pulang baka sa Israel. Mula pa noong mga panahon ni Moises, mga Hudyo ay palaging naniniwala na ang presensya ng Diyos ay nakaugnay sa pagiging malapit sa tabernakulo. At kalaunan ang templo sa pagkawasak ng dalawang pisikal na mga lugar sa pamamagitan ng mga kaaway ng mga tao, ang mga Hudyo naniniwala na ang Diyos ay hindi naganap na kasama nila at sa makatuwid ay hindi pa ipinadala ang ipinangakong Mesyas sa mga kasulatan. Tandaan na hindi sila ay naniniwala si Jesus ay ang Mesyas para sa mga Hudyo. Ang Diyos ay magpapadala lamang ng Mesyas sa mga anak ni Abraham. Kapag ang templo ay muling itinayo at sa gayon, ang tipan sa pagitan nila ay naibalik dito. Nais kong buksan ang isang mabilis na panaklong upang maunawaan mo ang kahalagahan ng bagay na ito. Para sa kanila, ang mga teologo ng mga Hudyo ay naniniwala na sa buong panahon ng lumang tipan ay siyam lamang na perpektong pulang hairs ang natagpuan at inialay para sa ritual ng paglilinis na ito. Ngayon bumalik tayo sa ating paksa. Ang Temple Institute ay naghihintay lamang ng berdeng ilaw upang simulan ang gawaing pagtatayo ng gusali na magiging magkapareho sa templo ni Solomon at itataas ng eksakto sa parehong lugar. Ang mga kasangkapan at kagamitan na gagamitin sa templo ay handa na. At isa pang mahalagang katotohanan na inihayag ay napili na ang mga taong maglilingkod sa ikatlong templo. Ito ay kilala na. Ang lahat ng mga ito ay mula sa lahi ni Aaron na kapatid ni Moises at ang unang mataas na saserdote ng templo na itinaas ng mga Hebreo sa kanilang paglalakbay sa disyerto patungo sa ipinangakong lupain at higit pa ang mga taong ito ay nakikilahok na sa mga pagsasanay para sa seremonya ng pagbubukas ng templo kung saan gagawin nila ang unang sakripisyo ng paglilinis ng lugar na may abo ng unang pulang baka. Gayunpaman ang ilang mga bagay ay kailangang malutas pa rin. Ang ikatlong templo ay itatayo sa isang lugar na sagrado sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim din. Ang isa sa mga pinaka-nagtatalo ng lugar sa mundo doon, ang Al-Aqsa Mosque at ang Dome of the Rock na itinayo noong ika-7 siglo at kabilang sa mga pinakalumang istruktura sa mundo ng Islam ay matatagpuan. Bagaman nakuha ng Israel ang kontrol sa lumang lungsod ng Jerusalem at ang lugar ng Temple Mount noong ika-6 na araw ng digmaan, noong 1967, ang bundok ay nananatiling nasa ilalim ng kustodiya ng Jordan dahil sa isang kasunduan sa kapayapaan na nilagdaan ng mga Hudyo ng Israel noong panahong iyon. Maaari silang pumasok sa lugar ng templo, ngunit hindi sila maaaring magsagawa ng mga seremonya ng relihiyon. Ang mga salungatan sa pagitan ng dalawang bayan ay nagsasabi na ang krisis sa pagitan nila ay magiging mas masahol na mula ngayon kasama ang posibilidad na ang isang malaking digmaan sa teritoryo na iyon ay maaaring magsimula. Ang mga Arabo ay alam na ng pagkakaroon ng 5 perpektong pulang hairs sa Jerusalem. Sa makatuwid ay naghahanda upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo mula sa posibleng pag-atake ng Israel upang mabawi ang lugar kung saan ang dome ng bato
ay itinayo bilang karagdagan sa isyu ng Pride Islamic Theolohiya. Naniniwala na ang isang pagiging tinatawag na dual, isang figura na pakakatulad ng Antikristo ng Biblia, ay darating bago ang araw ng paghatol upang humantong sa mga tao. Ang paglitaw ng dual ay isa sa mga pangunahing palatandaan ng katapusan ng panahon sa Islam at sa huli siya ay matalo ng mga Hudyo. Ang Islamikong Mesyas na si Mahdi at si Hesukristo na kanilang itinuturing na isang dakilang propeta lamang na bumababa mula sa langit at papatayin ang dual. Ngunit sa kabila ng teorya na ito na ang pulaher ay magdudulot ng isang malaking digmaan sa pagitan ng mga Hudyo at Arabo na magbabago sa buong mundo. Hindi ako naniniwala na mangyayari ang pinakamalamang na sitwasyon ay na ang isang Antikristo ay samantalahin ng ang sandaling ito upang pumirma ng isang kasunduan sa pagitan ang dalawang bayan upang ang bagong templo maaaring itatayo sa lugar na ngayon ay nagbubunga ng napakaraming mga salungatan sa kanyang kapangyarihan ng panghihikayat. Ang Antikristo ay magagawang upang makuha ang tatlong pangunahing relihiyon ng mundo upang pirmahan ang isang mahusay na kasunduan ng kapayapaan. At ang kasunduan na ito ay magpapahintulot sa ikatlong templo upang sa wakas ay itinayo sa Jerusalem. Ito ay ang tanda para sa mga Hudyo upang maniwala na ang taong iyon ay ang Mesyas. Sila ay naghihintay para sa bilang sila tinanggihan si Jesus dahil hindi nila maaaring tanggapin na ang kanilang tagapagligtas ay magiging isang karaniwang tao sa figura tulad ng sa kanila. Ang mga Hudyo ay palaging inaasahan ng isang mataas na pagkatao tulad ng ang Antikristo ay iyon kung bakit sila ay madaling malilinlang. Bumalik tayo sa isyu ng ikatlong templo. May impormasyon na pagkatapos ng pahintulot para sa pagtatayo nito, ang templo ay dapat naganap na handa sa loob lamang ng isang taon. Ito ay mula sa banal na lugar kung saan ang Antikristo ay mamamahala sa mundo. Ang Biblia ay nagpapakita na sa panahon ng unang 3 at 2 taon ang kasunduan sa kapayapaan na nilagdaan sa pagitan ng mga bansa at ang lupain ay mabubuhay sa pagkakaisa. Ang karamihan ng mga tao ay magmamahal at sumamba sa dakilang pinuno ng mundo, ngunit sa dulo ng panahong iyon ay sisirain niya ang kasunduan sa pamamagitan ng ginagawa. Ang tinatawag ng Biblia na isang kasuklam-suklam bagay sa templo pagsisimula ang pinakamasama na panahon ng dakilang kapighatian. Ito ay sa sandaling ito na ang galit ng Diyos ay magsisimula upang mabuhos sa lupa at ang mga Hudyo, ang mga tao, ay mapagtanto na ang Mesiyas, mayroon sila hinintay, ay dumating sa mundo 2,000 taon na ang nakalilipas, ngunit ay tinanggihan ng mga ito. Ang propeta Zechariah sa kaniyang propesiya tungkol sa sandaling ito, tingnan kung ano sinabi ni Jesus. Sa pamamagitan ng kaniyang lingkod ay ibubuhos ko sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at pagsusumamo sila ay titingnan sa akin. Sila'y magsisisi sa kaniya na gaya ng isang nagsisisi sa isang anak na nag-iisa at sila'y magsisisi ng mapait sa kaniya na gaya ng isang nagsisisi sa isang panganay na anak sa araw na iyon. Marami ang magtatangis sa ang Jerusalem tulad ng mga nagdadalamhati sa Hadad Rimen sa lambak ng Megiddo. Kaya sa pagtatapos ng 7 taon ng dakilang kapighatian ay babalik si Jesus na talunin ang Antikristo, ang maling propeta, at sa wakas ay mabubuhay tayo. Gayunpaman, ang mga ito ay ang perpektong pulang baka ay nangangahulugang nasa mga Hudyo. Sa sandaling ito sa kasaysayan ay nangangahulugang wala sila sa atin sa nakaraan, sa lumang tipan na kinakatawan nila ang alay para sa paglilinis ng kasalanan na nagdadala ng bagong buhay at pagtubos sa mga tao ng walang pagkamatay. Ang mga bihirang hayop na ito ay hindi maibabalik ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ating pag-a-apply.
Ang ashes ng pulang baka ay kumakatawan sa ang kamatayan ni Kristo at ang tubig ng paglilinis ay kumakatawan sa kanyang dugo. Tungkol sa pagtatayo ng ikatlong templo, alam ko na maraming mga Kristiyano ang natatakot kapag naririnig nila ang tungkol sa paksang ito, ngunit hindi natin dapat ipag-alala dahil si Kristo ay tiniyak na sa amin ang tagumpay at ang ating korona ay nakalaan. Kailangan lamang magtiyaga hanggang sa wakas. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ang gantimpala ay ibibigay ko sa bawat isa na naghuhugas sa kanilang damit, kaya't magkakaroon sila ng karapatan ang putong ng buhay at maaaring makapasok sa lungsod. Kung nagustuhan mo ang mensahe na ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at mag-subscribe sa aking channel. Makikita kita sa susunod na video. Salamat sa iyong pagpunta. Pagpalain ka ng Diyos.